Hello mga kasari, maiba naman tayo. Magche-check nga pala ako dyan sa resibo ng aking pinabili sa munting tindahan. Titingnan natin kung magtatali ang resibo sa quantity ng items ng pinamili natin. Tara, simulan na natin. Ayan, una tingnan natin sa resibo kung tama ang bilang ng ating mga pinamili. Kaya yung pagka nag-grocery kayo, huwag nyo itatapon ang resibo. Kasi minsan nagkakamali din. Di ba minsan nagkakamali tayo, kunyari, may nadampot ka, hindi naman pala yun ang bibilhin mo. So naipans mo na. So pagka nagkamali ka, hindi mo kailangan siyang maipalit ng walang resibo. 'Di ba kailangan pagka nag-change items tayo, kailangan may resibo. Kaya napaka-importante ng may resibo, kaya itatabi nyo muna, wag nyo itatapon pagdating nyo sa bahay. O mga kasari, ganun din ba kayo? Check muna, bilang-bilang, kung tama. Kaya na-check ko na lahat. So tama naman lahat. Tama naman lahat ng pinamili ko. So ayun na, tama lahat. Walang labis, walang kulang. So ayun na, tapos na nating i-check. I-check naman natin ang expiration. Ayan. Dapat alam nyo kung saan nakalagay ang expiration date. Kung mapapansin nyo, nakalagay nga pala yan sa likod ng items. Minsan nasa takip, minsan nasa gilid. Basta hanap-hanapin nyo na lang kung saan banda nakalagay. Mga kasari, ugaliin natin na mag-check tayo ng expiration date. Para safe tayo at safe si customer. Okay naman, lahat naman hindi expired. Matagal pa expiration nila. 2025, 2026 pa. October 24, 2024. Ito, check natin yung mga slow movie. Ito mga slow movie, matagal na expiration nito, like December 12, 2025. Ayan, matagal talaga expiration nito. Kasi ano siya, ayan, mga slow movie. Mga lata, gano'n. So, ayan, makita nyo dito. Dito ang expiration niya, ayan. Ito, ganun din. 2025, ayan, 2025 ito, December 2025. Ito, ganun din. Ito nga 2026, diba? Mga slow movie dito. So, yung mga fast movie, like mga ganito, mga kape, ayan, mabilis na expiration niya, ano. Kasi madali lang consume. Pero ito 2025 din. Ayan. Expiration ng mga ganyan. Ayan. Dito. So, ito naman. Naglalagay nga pala ako dyan ng mga tag price. Ayan, para kahit wala ako sa tindahan, alam nila ang presyo. January 2025. So, matagal pa. January 2025 pa. So, mapapansin nyo rin, kapag ka-expired na siya, pansin nyo, ano siya, granules pa siya, diba? So, ano, granules pa siya, may lobo, kaya may hangin. Pansin nyo, may hangin siya. Ayan. Kapag ka-expired naman na, pag hindi nyo na nabura, kunyari, nabura na yung expiration date niya. So, mapapansin nyo, wala na siyang hangin. Tapos, ano siya, wala na siyang hangin. Parang nagme-melt na yung
yung laman niya sa loob, yan. May tendency ano na yun, ma-expire na yun. So, ganun din dito. Dito naman, pag nabura na yung expiration nyo, yan, pag nabura na yung expiration date, mapapansin nyo, once na lumobo to, lumobo yung kanya, yan, ano na rin yan. May tendency expired na yan. Yan ang palatandaan. Tip, tip, tip. Bigyan ko rin ng tip. Yan. Sa mga ganito rin naman, syempre pag nabasa, magme-melt siya. Hindi siya expired. Nabasa lang. Pero pwede pang gamitin. Diba? Diba? Yan. Ito nga pala, nagupit-gupit ko na to. Kasi, para pagka may bibili, hindi nagmamadali, hindi mo na kailangan punitin. Kasi minsan may tendency na bubuksan to. So, kailangan, nakaayos lang siya dyan. Para pag may bibili, may ginagawa ko, mabilis lang. Nagmamadali yung bibili, aamot mo na lang, di ba? Ganyan, kukunin mo na lang. So, yun lang. Ito. Kasi pag ganito, pag dikit-dikit pa, wala kang gunting, gagananin mo, so mabubuksan siya, may tendency mabuksan, tatapon, so sayang, diba? So, yun lang po. Yun lang. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo.